malaman lang namin ma'am, ano-ano po ba yung mga pinakamalaking kaso ng cybercrime na naitala po diyan sa Cam Norte, ngayon? At paano po ito nagbago kumpara noong mga nakaraang taon, Ma'am Ada? Sad to say, sir, kasi po, kahit sa kabila po ng ginagawa namin mga information drive, patuloy pa rin pong lumalaki yung bilang ng mga crime in relation po sa mga cyber scam, sa mga naloloko po online, lalo na sa mga investment. Yung po ang karamihang kaso na aming naitala dito sa aming tanggapan. Opo. And malaman lang namin ma'am, saan po bang mga bayan diyan sa Cam Norte o lalawigan yung may pinakamarami pong naitatala tayong insidente nitong cybercrime, cyber scam o sumbong hinggil po sa mga scam at online fraud, ma'am? Pinakamarami po ang bayan ng Daet. Ang mga nabibiktima po ng cybercrime. Pero hindi naman po nagpapabaya ang aming butihing mayor sapagkat last week, 2 beses po kami bumisita sa kanyang tanggapan at ipinaabot niya po yung kanyang personal na paghingi ng tulong para ang bawat barangay dito sa bayan ng Daet ay mabisita namin. Sa last week po, meron pong isang bayan katulad ng Panganiban at Labo ang medyo marami pong kaso ng investment scam. Medyo under investigation pa po ito pero ayon sa mga biktima na pumunta dito sa amin is more than 150 yung nabiktima po nitong investment scam. So yung number po na sinabi ko, hindi pa po 'yon confirmed. Yun po ay ayon lamang doon sa grupo or namumuno ng grupo, samahan ng mga, kasi gumawa sila ng grupo nila, ng group chat nila, na ayon sa kanila ay 150 daw yung kanyang downline. So sa amin po, ang pumunta pa lang dito is more than 50. So hindi pa po nagtatali yon kasi yung pa lang po yung aming na-cater na mga complainant. So very alarming na 2 bayan last week ang pumunta dito at ayon nga sa kanila mataas yung bilang na nabiktima ng pang-scam, panloloko sa pangako na yung kanilang pera na pinag-invest ay madodoble. Opo, iyon. And dahil diyan ma'am, sa insidente ma'am yan na nai-share nyo, na yun, no, malala pala itong scam dito ma'am sa bayan na ito. Ano ma'am yung mga hakbang na ginawa po ng inyong tanggapan, Ma'am Ada? Bali yung bawat team leader po nung sa investment scam, ang una namin ginawa ay tinulungan namin sila. Una ay sinamahan namin sila sa provincial prosecutor para kung ano man yung aming mga sinabi sa kanilang mga hakbang na dapat gawin ay magkaroon ng confirmation mula sa prosecutor's office. Pagkatapos, kinausap po namin sila at pinayuhan na magpatuloy po sila ng pagkalap ng mga ebidensya, i-screenshot po nila, i-save nila, at bumalik po sila dito sa amin. Ibinigay po namin sa kanila ang aming Facebook page para sa gayon, iwas gastos, iwas abala. So kung mabubuo na nila yung mga hinihingi namin na requirements, saka sila pumunta dito sa amin para paghati-hatian ng mga investigador yung dami ng bilang ng mag-complain po dito sa amin. So kami naman po dito sa aming tanggapan ay nakahandang tumulong sa kanila, though medyo may process at mag-aantay po ng araw para sa kanila kasi
bago pa po sila ay marami na kaming hawak na mga kaso din ng hindi lamang online scam or investment scam, iba't ibang kaso sa ilalim ng RA 10175. So para po sa mabuting pakikipag-ugnayan, nagkaroon po kami ng pakiusap sa mga complainant na magmensahe sa amin sa aming Facebook page para po mapaghandaan kung ano po yung mga kakailanganing dalhin bago po dumating dito sa aming opisina at para hindi naman biglang lumobo yung bilang. At syempre, takaw pansin din yun sa tao kung ano ang meron sa amin kung biglang sasalubong sa araw ng Monday, ng Lunes na marami ang complainant po. So ngayon po, ang inanuhan lang namin sa kanila, maghahati-hati po sila ng araw ng pagpunta dito. So yun muna po yung unang hakbang na aming isinagawa sa kanila para po hindi man po dumami yung pumunta dito sa aming opisina. Pero sila po ay naka-line up po. Lahat sila po ay tutulungan natin. Okay po, iyon. And dito, ma'am, ano po ba yung nakikita ninyo, ma'am, na mga siguro dahilan bakit marami pa rin po sa ating mga residente yung nabibiktima nitong ganitong uri ng mga panloloko online, mga investment scam, Ma'am Ada? Unang-una po, kahirapan. Siyempre, lalo na yung mga nanay, kahit may hanap buhay na sila sa pag-asa na pwedeng makatulong sa pangangailangan ng pamilya, nagbabaka sakali na yung kanilang ipon or kaunting maipupuhunan sa pag-invest ay lalago. And syempre, yung tiwala. Nagtiwala sa mga pangako online na ang kanilang pera ay tutubo. Syempre, sino po ba naman ang tao na hindi gagrab yung opportunity na pangakuan ka na akala mo ay totoo na lolobo agad ang pera na ininvest sa isang investment. So sa ngayon po ang inaano namin sa mga tao na wag po tayong basta maniniwala dahil kahit saan mang ahensya ng gobyerno or wala pong bangko, kahit saan pong lending or kahit saan pong mga savings sa bank, wala pong nag-o-offer ng double your money. So, careful po tayo sa pag-invest kasi sa kahirapan din ng buhay, ito po yung mga nagiging opportunity po ng mga predators para pasukin yung mga tao na umaasa na magkakaroon ng dagdag kita. Ito naman po ang sinasamantala ng mga taong mapagsamantala online. Okay po. Eto, ma'am, ilang katanungan ko na lang bago ko naman ilipat kay Bombo Kim yung chance para makapagtanong sa inyo. Paano po kayo, ma'am, tumutugon diyan po sa Cam Norte Provincial Cyber Response Team pag may mga kaso nga po nitong cyberbullying, online harassment o cyber libel na isinusumbong po sa inyo, ma'am? Cyber libel po, yan din po, isa din yan sa mataas na bilang dito na aming natatanggap sa aming tanggapan. Though kami man po ay patuloy na nag-i-info drive na kapag tayo ay galit or kung sino man ang galit, wag nang humawak ng cellphone. Pero yun pa rin po ang isa sa maraming bilang ng mga complainant na aming natatanggap. So ang ginagawa po namin, una naming ginagawa, is kilalanin kasi hindi po basta porket may social media account, pangalan ng taong tinutukoy, may picture ng taong tinutukoy, kung hindi naman po ma-establish or ma-validate yung mismong pag-aari ng social media account owner, ay hindi po natin gagamit sa korte. So, ang una pong ginagawa, kalapin or ipunin ang mga ebidensyang kakailanganin. At pagkatapos po, kapag ninanais na po ng complainant na i-record, nire-record po namin kaagad. Pero kung hindi pa po, binibigyan po namin siya ng pagkakataon na
sige, kung kailan mo gusto at naayon sa iyong kalooban na gusto mo nang ituloy ang pagsampa ng reklamo, binibigyan po namin sila ng araw na bumalik sila dito sa amin. Ang una lang po, screenshot agad nila ang mga ebidensyang ipinost ng may paninira, may pagtukoy, may pagkakakilanlan po. Yun po yung aming ginagawa. And syempre po, yung iba, depende na po yun dito sa flow ng interview namin doon sa biktima ng mga cyber libel. Same din po yan, sir, ng mga iba't ibang kaso. Kung ano po yung mga kakailanganin namin na mga ebidensya, lalo-lalo na kapag online, is yung mga screenshots po ng allegedly sila ay biktima ng online. Opo, iyon. So ito Ma'am Ili, bibigay ko naman ng pagkakataon kay Bombo Kim sa aking co-anchor para po magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayun na ma'am, good morning po. Maraming salamat po madam sa pagpatanggap nitong panayam. Ito po si Bombo Kim Ramos. Siguro matanong ko lang po ma'am, no, dun nga po sa challenge talaga po itong mga tao na nagko-commit ng cybercrime, especially at hindi po natin alam yung identity. So matanong ko lang po ma'am, ano po ba yung usual procedure natin para po kumbaga ma-reveal yung identity at malaman kung sino yung nasa likod behind yung account, especially if yung nag-commit mo ng cybercrime ay gumagamit lang po ng dummy or ng any account na to conceal yung totoo pong pagkatao niya. Good morning po, Bombo Kim. Bali, ang una po namin ginagawa, kung halimbawa naman po ay biktima ng pang-scam, yung mode of payment, saan ba nagpadala? So kung sa Palawan, sa bank, or kahit GCash pa po yan, through warrant po ang gaming ginagawa. So kung ano po yung pinag-disclose after nung warrant namin, kung saan kami nag-apply, sino man po yun po yung aming sinasampahan ng kaso. So sa paraan po yun, isa po yun sa mga paraan na aming sinasagawa. Pangalawa po is yung entrapment operation. Sa halimbawa, kung sino man po, wala po tayong kinikilala dyan. Hindi natin kilala kung sino ang nasa likod or third party nung account na gumagamit. Through entrapment operation po, nahuhuli po ng cybercrime team ang mga perpetrators pong iyan. Madam, siguro matanong ko lang po, kamusta yung success rate natin when it comes sa tracking po nitong mga account na ito or ng mga taong ito na behind those dummy accounts na mapanlin lang para lang makapanglamang sa kanilang kapwa gamit po ang social media or internet? Bali po, medyo may trabaho lang din. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi po basta-basta nagbibigay ng information ang bangko, lalo na po ang bangko. At syempre, meron din po kasi tayong Data Privacy Act law. So, kung hindi tayo inutusan ng korte na puntahan, magsadya sa isang tanggapan para kunin ang detalye ng taong pinadalhan ng pera or tumanggap ng pera, hindi po yon madali. So, lahat po may proseso. Ito na po yung tinatawag na warrant. Doon po sa warrant, ginagawa din po yan, may proseso din yan sa pag-apply, parang isang pag-build din po yan ng kaso. So once na nabigyan na po ng warrant, yun na po yung aming sinasagawa. Kumikilos na kami para i-apply i-implement yung warrant sa bangko, or any money remittance center po. And then including po yung sa number, nakikipag-ugnayan po kami sa National Telecommunication Company. So lahat naman po ng government agencies po, meron naman po kaming pagtutulungan. So kumbaga, basta maayos po yung mga documents, lahat naman po, bawat opisina or agency na aming pinupuntahan, ay yun po ay ginagawa namin. Nga lang po, may isa pong na medyo matagal po yung reply, hindi po agad-agad kami nasasagot. So, sa mga complainant po ng GCash, hindi po gaano kadali na baka naiinig po yung ibang mga biktima, hindi po agad-agad sila sumasagot. So, para sa kaalaman po ng iba, may isa sa medyo mahirap po sa amin, yung pagsagot po. Kasi kung nagawa naman na po namin yung aming obligasyon,
yung pag-antay na naman po ng pagsagot mula doon sa ahensyang aming pinagsubmitan ng warrant po. So, hindi lang, syempre, ibang level na po yung GCash. Hindi naman po namin alam kung bakit natatagalan sila sagutin yung aming warrant pag-reply doon sa warrant na ibinigay namin sa kanila. Kaya hindi na po namin alam kung bakit medyo natatagalan. Ma'am, ito yung may series po akong few of questions na cybercrime pero iba't ibang katanungan o situation. Ma'am, dito po kasi sa Naga may kumbaga i-establish na bantay kumbaga exploitation bantay exploitation system. Kasi po may nabalitang mga kaso ng mga minor de edad pong babae nagbebenta po ng kanilang sarili online for tuition and may mga mapagsamantala din po for exploitation and digital coercion. Diyan po ma'am sa Camarines Norte sa ating monitoring, may ganito din po bang kaso and in case po gaano po siya ka-manageable or God forbid naman, gaano po kalala? Sa amin naman po, bali 2 kaso pa lang po yung aming nahawakan ng exploitation last year and ngayong din pong taon. So very minimal naman po yung aming sinasagawa dahil monthly po meron din naman kaming meeting with the governor's office and the provincial social welfare office po. So malakas po or mas pinaigting pa po ng aming probinsya yung pagsugpo or ma-prevent lamang yung mga bentahan online po. Kasi syempre sa nakakalungkot yun dahil sa tumataas nga po ng bilang ng HIV dito sa Bicol region. So mas lalo pong naging aktibo ang provincial office po, provincial government office ng Camarines Norte para yung kapulisan at iba pang ahensya sa ilalim ng batas na ito ay nagtutulungan po. So kami po dito sa aming lalawigan ay nagtutulong-tulong po. Sa ngayon, 2 kaso lang po ang aming nahawakan last year po at ngayong taon. Ito ma'am, separate question kasi po naalala natin dito po sa bahagi nung nagkaroon nga po ng school shooting incident dito sa Zamboanga, may nagkalat daw po ng video. Ma'am, nung sinabi daw po na live stream nung suspect po minor de edad about po sa plano niya and yung mismo pong ginagawa niya na siya po yung kausa nitong violence. Sa atin po ma'am, sa cybercrime unit natin dyan po sa Camarines Norte PPO, ano po yung usual usual procedure to take down at encourage those na mga nag-share pa ng ganitong uri ng content, encouraging or containing violence? Yan po, sana po namin, katulong po namin dyan ang mga iba't iba pong radio announcer, anchor po, bali sa radyo, sa TV, sa social media account po or Facebook page ng mga radio station po. Makikita po natin na mismo yung mga anchor, sila po yung nakatulong namin. Kung hindi naman nakakaya ng bawat kapulisan ng bawat bayan, andun po yung mga tulong ng mga support unit po ng bawat radio station po, yung kanilang mga Facebook page, makikita po natin kahit sa social media account. Isa po ang mga disiplinadong mga radio announcer po dito sa aming bayan. Makikita po sa kanilang mga social media account, katulong po sila sa pag-prevent or pag-announce na wag i-share yung nangyari nga pong live stream during the shooting incident po sa Zamboanga. So, isa rin po yun sa pinagpapasalamat namin kasi very active po ang aming mga radio announcer po dito sa lalawigan po ng Camarines Norte. So talagang ma'am media din talaga po kasi minsan sila yung yung iba sa kanila yung mismong nag-share na hindi naman dapat and which is unethical. Pero ma'am, ito medyo general question. Ano po ba yung challenges na generally nire-recognize po natin dito sa ating unit and you think yung some improvement na kumbaga dapat pag-investan
to improve the services. Kasi like example, nahirapan tayong to resolve this such kaso dahil kulang tayo sa ganito, sa technology and all, na sa tingin natin meron na po yung ibang community or sabi nating ibang bansa na dapat po worth i-apply na din po sa ating sistema. Maganda rin po yung katanungan, sir. Bali po, last week, nagpapasalamat po kami sa pamunuan po, sa pangunguna po ni Governor Ricarte Dong Padilla kasi yung cybercrime po nabigyan na po ng pansin. Bali nakasama po kami sa PPOC. So yun po yung pinaka-problema namin. Talaga kahit sa pong ahensya ng PNP, nagkukulang naman po talaga ng budget. Pero ngayon po buong puso nila kaming tinanggap. Andiyan po yung support nila sa amin. So from nung last week and sa next meeting po, bali yung problema namin sa mga operation, kanila nang tutugunan. Marami pong problema ang PNP, pero iniisa-isa po nila. At ngayon po, bali next week, dito po sa barangay po ng Kamambugan, i-announce ko na rin po, sir, nalilipat na po kami sa may heritage po. Yung po yun ay isang malaking hakbang na ginawa po sa amin ng Mayor ng Daet. Thank you po, Mayor Valencia po sa tulong ninyo kasi po binigyan niya kami ng maayos na opisina pansamantala habang yung aming pong opisina na pinapagawa ni Governor Padilla ay hindi pa po tapos. So, yun po, and yung pong mga office equipment, kasalukuyan po yan ngayon. Pinag-uusapan namin kung paano ibibigay yung support po dito sa PNP. Kasi nga po, sa dami nga po at lumalaking bilang ng mga cybercrime victim, nakita po ng pamahalaan po ng bayan ng Daet at ng Lalawigan na mas kailangan namin ang kanilang tulong. Kaya sa ngayon po, binigyan nila kami ng pansin at kumbaga, andito na po, on process na po yung kanilang tulong. So yung aming mga problema ay kanila na pong, kumbaga sinasagot na po nila ngayon. Malaking tulong po yung ginawa sa amin ng bayan ng Daet at ang ama po ng lalawigan ng Camarines Norte. Ito po madam, last na lang pong question bago po ibalik kay Bombokier itong mga natitira pang pagtatanong. Ma'am, ito po nabanggit natin yung information drive but despite that sabi natin talamak pa rin yung cybercrime dito po sa ating lalawigan or may certain cases if I'm not mistaken. Sa atin po, ano po ba yung nakikita nating improvement na dapat i-apply to strengthen para palawigin pa or gawing mas effective sa daan sa pamamagitan ng information drive ang pag-iwas na mabiktima ng cybercrime o yung sa pag-commit po ng nasabing krimen? Ang sa amin pong ginagawa at saka improvement po, sir. Bali, patuloy nyo lang pong i-like and i-follow yung aming mga Facebook post po. Yung Regional Anti-Cybercrime po sa pamumuno po ng aming chief ng RACO 5, si Sir Remo po. Bali, patuloy po. Ginaguide niya kami, sir. Marami po kaming post every day. Every day po kung makikita nila, ipa-follow nila ang Anti-Cybercrime Group, ang Regional Anti-Cybercrime, ang Camarines Norte Provincial Cyber Response Team. Meron po kaming mga social media account na hinahandle po. So, i-follow nyo lang po iyon at makikita ninyo yung mga post to prevent na kayo ay mabiktima. So, everyday po, kung wala kayong ginagawa or may time kayo para gumamit ng Facebook, una nyo muna pong gawin na i-like and share ang aming mga Facebook post para po lagi kayong ma-update sa mga paalala na ibinibigay, sinasagawa po ng cybercrime team. With that, ma'am, maraming salamat po. Ibabalik ko na po kay Bombokier ang mga pagtatanong. Okay. Balik sa akin, ma'am, ang linya. Ito, ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, ma'am, ano na lang ang inyong maiiwang mensahe, paalala sa mga residente po, una dyan sa Cam Norte, para maiwasan talagang mabiktima ng cybercrime, any cybercrime or mga pang-scam or cyberbullying or kahit ano pang mga aktibidades online para maiwasang mabiktima yung mga residente natin. And kung sakali, ma'am, na
tawag nito, may magrereklamo, saan ba kayo matatagpuan? Saan ba kayo pwedeng lapitan, Ma'am Ada? Bali po, public reminder lang po, before investing po our hard-earned money, verify before we trust. Verify before you trust muna po. Bali, maging maingat at kilalaning mabuti. Ilan na ba yung Facebook friends na kahit pa yung kaibigan ninyo, wag po tayo basta-basta magtitiwala na ang pera ay magiging doble po ang kita. Ano po? And kung halimbawa, kayo naman alam nyo, kayo ay naging biktima ng investment scam or any cyber-related fraud po, message nyo po kami agad sa Camarines Norte Anti-Cybercrime, yung aming pong Facebook page. And punta po kayo agad dito at i-preserve po ninyo lahat ang ebidensya online. Lahat conversation, receipt na inyong ipinadalang pera, or kung cyber libel man yung mga post po, agad-agad po na iyon ay screenshot. Under sa leadership po ng aming team leader po na si Police Major Edwin Mapula, tapos ng aming pong regional chief ng RACO 5 na si Sir Gilbert Remo, sa kanila pong pamumuno at pagpupursige, patuloy po namin yung sinasagawa po. Ano po, bali pwede nyo po kaming kontakin kahit saan po na ma-search nyo sa social media account Anti-Cybercrime, Regional Anti-Cybercrime, Camarines Norte Anti-Cybercrime. Yan po yan. Kasi kung saan po kayo nakatira, ito turnover po kayo dahil bawat lalawigan po sa buong Pilipinas, meron na pong mga cybercrime unit po. Ano po? Yan po ang aming panawagan. Madali po kaming makontak. Search po kayo sa social media account po. And yun nga po, think before you invest. Verify ang account. Tingnan nyo para kung halimbawa magkahinahinala, i-report po kaagad dahil vina-validate naman po namin yan. May mga cyber patrolling po tayo na member ng PNP. Sila po yung, kung sa local station, sila yung mga foot patrol. Dito po sa cybercrime, sila yung mga cyber patrol. Cyber patrolling po.